Eto na po ang bago. Hindi tinanggap ng tatlong komite ng Kongreso, Committee on Public Order and Security and Safety, Committee on Public Information, Information Technology, yung rason, dahilan ng hindi pag-attend ng mga vloggers na umaatake sa gobyerno, sa mga congressman, sa speaker at kung kani-kaninong individual. Hindi po tinanggap ang kanilang mga rason kung bakit sila hindi dapat i-show cause order. Ngayon po, nagkaroon ng mga motion na pananagutin na. Show cause order na. Dahil hindi tinanggap ang reason na yung karapatan sa pamamahayag. Alam nyo kasi yung freedom of expression, hindi po yan absolute. Yan po yung meron kayong may limitasyon, may pananagutan pag sumobra. Okay, pakinggan po ninyo itong ilang sinasabi, tinatalakay ng mga kongresista tungkol sa hindi nila pagtanggap sa rason o dahilan nitong mga vloggers na hindi dumating sa public hearing. The resource person who was invited but did not offer any excuse. Yan, no? From the resource person who was invited but came up with a letter excuse. So why should we treat them the same? According to our protocols, as we have done in the previous committee hearings, those invited persons who did not offer any excuse, the next order is for them, for the committee to issue a show cause order to explain why. And for those people who offered an excuse for their absence, it's up for the committee to determine whether the excuse is acceptable or not. Thank you, Mr. Chair. Okay, I think we have so many excuse letters that were given to us by the COMSEC. Mr. Chair, and particularly, yes, the excuse order, the excuse letter of this Miss Elizabeth Joey Cruz. She said, I know that the time of the committee is precious and I am coming from deep concern. Pakinggan po ninyo yung mga reasong hindi ho tinanggap, hindi katanggap-tanggap. Mr. Chair, this is contemptible. This is not respecting this committee. How dare she would say the prudent utilization of public resources? I therefore make a motion, Mr. Chair, that we issue a show cause order on this Elizabeth Joey Cruz. Yeah. I move therefore, Mr. Chair. so there's a motion to issue a show cause order to that resource person. What's the name? Somon. Cruz, and there was a second motion. Any objection? Hearing that, the said motion is now approved. Yun po yung merong excuse letter, and there's still a lot. Like, for example, yung kay Sean Wayne, kay Maui Spencer, kay Ethel Garcia. But you have to read the content of their excuse letter. Like, for example, one of these, you want to move on this, or you want to discuss this on a later part of the discussion? Ayaw yan, tinalakay na po. Or you want to have an omnibus motion with all of this, But there are excuse letters which are valid. Like, for example, this personality, nasa Singapore siya. Nasa abroad, okay lang. So, katulad ito, out of the country, si Maui Spencer, for not being there in our country yet. Nasa Singapore siya for vacation. So, I think, excuse yung kanya, Yung Attorney Abiles, sige. After having discussion with my lawyer, isa-isa na natin ito kung gusto nyo. Okay, after having discussion with my lawyers, I regret to inform you that I won't be attending the hearing today because the objective of the hearing is an attempt to curtail the people's right to expression. Wow, mali yan, mali. So, kay Juna Bines. Naku, ito yung nagpakalat ng fake news. I found it not valid and I moved to issue a show cause order Juna Bines. So, there's a issue a show cause order to this resource person. Any second motion? Second, there's a second motion. Any objection? Hearing none, the said motion is now approved. Okay, Mr. Chair, if I may. Yung congressman nag-privilege speech, si Robert Barbers. Doon sa mga nanonood, ito pong hearing na ito ay hindi para kitilin o isuppress yung freedom
of speech nila. Wala ho kaming ganong layunin. Ang layunin po natin dito ay gawa ng polisiya. Congressman Barber, so ito yung sponsor ng resolution eh. To investigate meron tayong fake news disiplina, blogger. meron tayong code of conduct, meron tayong ethics sa paggamit nitong social media. Hindi yung pagbukas mo ng social media, magmumura ka. Meron dyan, nagso-social media, nagbablog. Walang ginawa araw-araw kundi manawagan ng kaguluhan sa ating bansa. Nananawagan ng people power, nananawagan ng kudeta. Yung ba ay tama, Mr. Chair? Ang punto lang natin dito is magkaroon tayo ng ganitong ng regulasyon o regulatory policy para kagaya po ng mga broadcasters. Meron po silang TV. So ayan, malinaw po. Hindi po sinang-ayunan, hindi na kumbinsi ng mga vloggers identify sa kampo ng mga Duterte na matinding bumabatikos sa gobyerno ni Pangulong Marcos sa mga kongresista at sino-sino bang mga politiko. Hindi tinanggap ang kanilang mga dahilan. Hindi valid. Kaya lahat ng may mga invitation at hindi dumating ay merong show cause order na. Ano ang show cause order? Pinagpapaliwanag kayo kung bakit hindi kayo dumating. Hindi tinanggap ang inyong mga dahilan ng hindi pagdating sa unang hearing. Pag hindi pa nyo naipaliwanag kung bakit kayo ay hindi pa nyo naipaliwanag kung bakit hindi kayo dumating o ayaw nyo umattend ng hearing, sa susunod niyan, warrant of arrest na. Yan po yung proseso under the rules ng Kongreso. Kaya yung mga nagtatapang-tapangan yan, nagmumura at kung ano mga sinasabi na mga vloggers na akala mo 2 buhay, akala mo 3 buhay, akala nyo kung sino kayo, mananagot na kayo ngayon. Pero dahil sa inyong pagtatago, paggawa ng kung anong dahilan, pati nga si former Secretary Angeles, Atty. Angeles, ayan din, sinusupena na rin po, lahat sila. Lahat ng inibitahan, 40 yung invited, karamihan hindi dumating. Ang dumating lang po ay mga kinatawan ng gobyerno, na social media, at ng mga lehitimong media. Yung talagang lehitimong vlogger, ilan lang yung dumating. Pero yung identify ng mga vloggers tulad nung Mark Lopez, kung bumanat yun, akala mo kung sino. Show cause order na. Pag hindi nyo nipaliwanag, aarestuhin kayo. Yan po yung proseso. Lahat, ang motion ni Congressman Paduano ay isupwena, show cause order. Ang lahat ng pinagpapaliwanag, ang lahat ng hindi dumating sa unang araw ng public hearing ng Committee on Tribe Committee, Committee on Public Order, Committee on Public Information Technology under Fernandez, Aquino at Pimentel. Ayan po ang nangyayari ngayon. So, maging warning ito, maging babala ito. Sabi ni Congressman Barbers na sponsor ng resolution, kaya nag-iimbestiga in aid of legislation, walang pagkitil sa malayang pamahayag. Freedom of expression. Ang sabi niya, hindi yan kinikitil. At ako naman, personal kong pananaw, hindi absolute ang freedom of expression. Lahat ng bagay may limitasyon. Lahat ng bagay may hangganan. Pag sumobra ka sa limitasyon, meron ka ng accountability. At yan ang dahilan. Sa ngayon, may tuturing ko na itong mga hindi umatin sa hearing, natakot. Nagtapang-tapangan. Pero nung sabi nga ni Congressman Pimentel, ni Congressman Abante, ang tatapang nyo pagka kayo ay nagbablog, bakit hindi nyo humarap kayo dito sa komite at dito kayo magtapang-tapangan? Ayan na, magkakasubukan na. So in other words, natakot ang mga vloggers anti-Marcos, pro-Duterte. Yan ang malinaw, kasi yung identify ng mga vloggers na gumagawa ng mga fake news, ang tingin ng mga congressman, yan ang bumabatikos na ang pagdududa baka nga pogo and drug lord vloggers. Ibig sabihin, pinipinance. Ibig sabihin, baka bayad ng mga sindikatong iniimbestigahan ng Quadcom. Ngayon, ibang komite nag-iimbestiga. So, ayan po ang nangyayari. Kung hindi kayo makapagpapaliwanag, hindi na ho invitation ang pangalawa. Show cause order na. Pinagpapaliwanag kayo. Pag hindi nyo na ipaliwanag at tinuluyan ninyong i-ignore, ibaliwala ang committee hearing, warrant of arrest, ipapakulong na kayo. Yan ang inabot nyo. O, nasa na? Ang tapang nyo. Please like and share ang video ito.